Okay guys, welcome back sa White Mesa, no? Alam nyo na, kahit saan podcast episode 16, kung di ako nagkakamali. So, pasensya na kung medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng podcast kasi alam nyo na galing sa mga holiday since nung Pasko, tapos New Year, tapos ngayon Chinese New Year. So, sobrang busy ko rin sa trabaho. Pero eto na, natin patagalin to. So, pakilala muna tayo guys sa aking kaliwa. Elvin Benitez po. From Tondo. Sa kanan, Brynal Medina. Yun lang. So ayun, kilala nyo na si Bry. Kasama natin siya sa... kasama natin siya sa podcast nun kung naaalala nyo pa. Ewan ko, anong episode ba yun? Episode na nga tayo. Episode 4? Bago-bago lang din. Oo, episode 4, episode 5. So yun. So kahapon lang yun, no? Mga kahapon lang yun. Kahapon lang yun. Tunay. So isang araw lang ilang episode. So nga pala, taga-saan ka sa atin, kuya? Tondo, Manila. Pero nung nagano na, Bacoor, Cavite na. Ano yan? Pamilya na. Pinanganak ka talaga sa Tondo na? Tondo talaga. Jose Reyes. Okay. Tapos, Divisoria, Tondo. Land of the Angels kami, Land of the Angels. Malapit yun. Mababait kaming tao. Totoo yun. Refresh mo lang sila, Bray. Taga-saan ka ulit? Magpapakilala ulit, 043. Yan. Alam yan ng mga taga Batangas. Shout out sa mga taga Batangas na hindi ko nakikita dito sa Macau. Yan. So ayun, ang pag-uusapan natin ngayon is nga pala sa mga bago dyan. To, papakilala ko si Kuya Elvin, isa siyang tattoo artist and skater. So yun, paano ka nagsimula sa pagtatato, Kuya Elvin? Pagtatato ko dati, sa skate din kasi, buhay ko dati, skateboard talaga, then may tropa, shoutout kay Beng Espiritu. Yan, Shoutout sa'yo, tol. Isang matindi yan, idol, kumpare, kapatid. Yung si Beng Espiritu, kasama ko rin sa pag-i-skate. Kami sa taga Santa Cruz yun. Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. Bali, nagtropahan kami, ganyan. Tapos, may mga tattoo rin. Nag-start na may yung pagkakakitaan namin, ganun. Ano tong si Kuya Beng? Tattoo artist din siya ngayon? Matinding tattoo artist yun. Matindi yun, sa Pilipinas. Shoutout sa'yo, Kuya Beng. Beng Espiritu. Pagka natapat rin ako sa Pinas ulit, try din tayo kay Kuya Beng. No? So, ayun. Ano yun? Like, ano siya, paano ba to? As in talagang inisip mo na pagkakakitaan, kumbaga wala siya sa hilig mo nung una? Well, meron nung una kasi sa Tondo, daming, yung rotary lang na gumagawa. Tapos may pinsan ako na nagsimula rin na magtattoo. Tapos, alam niya nagdo-drawing ako. Bin, subukan mo nga magtattoo ng ganito, ganyan. Nagdo-drawing ka? Oo, nagdo-drawing na ako. Mga sketch-sketch, ganun. Okay. Tapos, pero mangilan-ngilan lang yun. Pero wala kasing, parang hindi pa kaganahan talaga na magtattoo sa balat. Kasi, kumbaga ano pa lang, trip pa lang. Tapos natigil, matagal na rin yung ulit pa. Tapos yung napasok na ako ng skate, yun na. Tapos may mga tropahan na kami na nakilala namin yun, wala na. Sumalangit sa unang nagsimula sa amin, wala na rin pala si Boss Ricky, si Kuya Ricky, Santa Ana. Meron si Ian Mandap, yon ang naging namin, nabila namin ng mga gamit. Kami dalawa ni Beng Espiritu. Tapos, doon kami kumukuha ng mga lahat ng source namin, tapos kung paano tinta, lahat. Paturo, oo. Yun na rin ang nag-mentor sa inyo. Kasi yan nagagabay sa amin. Tapos hanggang sa, yun na, nagtuloy-tuloy na, yun nga, pwedeng pagkakitaan nga. Tapos yun, dumating na isang kuya rin namin. Shoutout kay Kuya Victor Maligaya ng Recto. Recto naman. Recto. Yan, Manila area talaga, Yung sa may Isitan. Mga pangalan naman, mga legend din, no? Anong taon ka nagsimula? Taon ako 2006. 2006. Mga ilang taong ng taon na yun? 2006. Tagal, pa lang ako nun? 2006? Puta, 6 years pa lang ako nabubuhay nun. Pakikwenta nga, 39 years old na ako
Para namang pinapatanda mo kami masyado dito, Bray. Hindi, ako 39 na ako, 39. Pero tingnan nyo naman, 39 pero hindi, parang magkaka-age lang kami dito, di ba? Yan talaga pagka sa mundo namin, sa lifestyle namin, talagang akala mo mga hindi kami nagtatandaan talaga. Medyo ano rin, kahit nasa loob tayo, ang lamig sa kamay. Oo, totoo, ang lamig pa nga rin. So guys, nga pala, speaking of lamig, Ano bang ang ground natin temperature ngayon, actually, nung chinek ko kanina bago ako lumabas, ang ground temperature ngayon dito is 15, pero feels like 8 dahil dun sa hangin. So, talagang maginaw ngayon dito sa Macau. So, yun nga kuya, parang naalala mo pa yung unang beses mo nagtattoo sa tao na? Yung sa tao na, nung gamit ko na is yung machine na binili ko na doon kay Ian Mandap. Bali, may isang tao na isang buong, kasi presyuhan dati is 500 ang minimum eh. Pesos. Pesos. Mm. 500 na minimum. Minimum, let's say, okay, sa mga hindi nakakaintindi sa tato, sa mga hindi, wala pang tato or gusto pala magpatato, explain mo sa kanila kung ano yung minimum, like ano ba yan, per inch ba yan, or Bali, per ora ba yan? Depende sa design, depende sa kulay. Kasi merong maliit nga pero detalyado. Siyempre, magkakatalo pa. Sa oras naman siya. Oo. Sa oras naman siya mag-re-rate, kumbaga. Okay, gets. Bali, meron kaming kapitbahay na mismong willing magpatato sa akin. Pero start ko pa lang ng practice is may bayad na. Oo, matik yun. Matik talaga kasi yun. Hindi ka pwedeng Naglabas din kasi ako ng gamit. Pinahiram ako ng... Tsaka gumastos ka sa gamit, sa tinta, sa lahat. Pinahiram ako ng airmats ko. Yun, nabubuhay pa sa airpat. Sinuportahan nila ako na magkano, 25,000, makakabili ako ng gamit. Ay, ganun? Talagang inano ka rin talaga, pinush Oo, ka rin. kasi alam nilang wala parang dating ko rin eh. Shoutout sa mga magulang mo. Yeah, hindi lahat ganun. Oo. Hindi lahat ganun kasi lalo na sa generation nyo, ikaw binanggit mo naman na yung edad mo, di ba? Lalo na sa generation nyo, hindi naman conventional na uri ng trabaho pagtatato para suporta ang magulang mo, 'di ba? Kumbaga hindi lahat eh. Kumbaga isipin ng magulang mo 25,000 tangin ng pang-aral mo na lang to, 'di ba? Hindi lahat lalo na sa era nyo, kumbaga hindi lahat para suporta ang tangin na ito 20,000. Sige, bili ka ng gamit mo para magtato, 'di ba? Nangyari rin kasi kaya napahiram ako ng ganung halaga nun. Which is naghahanap kami ng mga pang talaga namin dahil yun nga binenta yung bahay. Kumbaga may nabenta yung bahay, napahiram nila ako. Kasi alam nila, pawala-wala rin ako dahil hindi ako nakatapos. High school lang ang ko. Tapos alam naman nila may talent ka. Yung grind ko. Kasi hindi pa naman ako nagtatato. Na ako eh. Laman na talaga ako ng tondo rin yung mga t-shirt printing. totoo. So yun yung grind ko. Nagpi-printing ako. Ultimo, yung mga kahit payong, yung ganyan. Sarili ko lang din na yung natuto rin ako noon dahil lang sa airpat ko lang rin. Pahid. Ano lang din talaga kami. Hindi ako pinasok sa ganito, ganyan. Sumuporta lang rin. Kumbaga kasi, yung airpat mo rin kasi, in some way, artist din kasi talaga. Hindi. Kumbaga, naiintindihan niya yung... Ang tatay ko naman, kusinero talaga tatay ko. Okay, yun nga. Kumbaga, artist siya. Kumbaga, kaya naiintindihan niya yung side mo na... Kasi parang, alam niya ako sa amin magkakapatid, 3 kami magkakapatid. Anong nangyari? Parang ako ang silat sa yung salat sa pag-aaral kasi yun nga, yung skateboard, puro lang ganun yung parang nakita lang nila na ang lakas ko hindi sa utak eh. Puro sa sa diskarte lang. Kaya sinuportahan ako nang sa diskarte. Kumbaga, in some way siguro sa isip ng magulang mo, let's say, kumbaga, kesa nga naman ginagawa mo, tato ka na lang, kahit diba? i-push nila akong mag-aral, nawala na yung gana kong mag-aral simula nung napasok na ako ng ganyan nga, yung nagti-t-shirt printing ako, malaki na kinikita kumikita ka na kasi ng pera, totoo. Kumbaga, yun din ang ko eh, yun din ang ko nung college ako eh. Nagsisimula ako magdamit eh. Which is, yun nga, sabi ko nga, iba-iba tayo ng sa buhay, iba-iba tayo ng pananaw, karanasan. Pero yun din yung katwiran naman ng mama ko nun. Nangungutang ako sa kanya ng 10K nun para may pangkapital nga ako. Kasi ang hirap nung ginagawa ko nun, allowance ko lang eh. Ginagawa ko pag nakabenta akong 2 damit, gulong. Produce ulit ako ng mga 4 naman. Pag nakabenta ako, gulong ulit. Ngayon, nung panahon na yun, nangihiram lang ako, sabi ko, 10K lang para may pangkapital ako, mga 50 pieces na damit lang. Katwiran sa akin ng airmat ko, hindi, mag-aaral ka kasi pag nakatikim ka ng pera, baka tamarin ka. Yun nga, kaya, kumbaga, iba-iba lang talaga tayo ng pero yun nga.
Yun naman yung sa side ko. Anyway, so yun, unang tattoo mo. Ikaw naman, bilang tattoo artist, kailan ka naman unang tinatuan? Yung ikaw yung tinatuan? Ako, tanda ko pa rin naman, 4 years na ako nagtatato, wala pa akong tattoo. Teka lang, Bali, teka. 2007, 8, hindi, mga 2 years lang yata, ganyan. Kasi, nagkaroon lang ako ng tattoo nung namatay ang airpod ko eh. Kumbaga, 2008 na nawala airpod ko. So, yun nga rin, yung kumpare ko nga na si Beng Espiritu, siya rin yung mismong... siya yung bumira sa'yo. Oo, na tatuan kita eh. Pangarap ko na rin naman talaga na magkatatungan ng mukha nila airmat, ganun. So, yun naging way ng una. Kasi, ang kulit nga ng mga nagtatato ko ng 2 years, parang niloloko ko lang yung kliyente ko eh. Kasi, nagtatato ka, wala kang tato. Di ba? Parang, Diba? parang, Paano mo masasabi yung... legit ka ba? Parang Oo, gano'n, ganun. Kaya yung nag-start ako magpatato noon, yun, nagtuloy-tuloy na. Tinatuan na rin ako nila Kuya Victor, nila may taga Laguna rin, isa rin sa malupit din na ngayon, matindi rin yun, Edo Rivera. Yun, shoutout sa mga taong binabanggit ni Kuya Elvin. Kung mapapanood nyo man to, shoutout sa inyo. Tapos, yun nga, yung unang tattoo ko naman, 500 pero isang buo. Isang buo? Paano isang buo? Isang buong itong kalahati ng 500 lang? Oo, kasi Gira-gira niyan. siyempre nung una pa lang mabigat yung machine na yung coil. Parang iisip ko, pinupunasan yan, ganito yan, pupunasan lang ng petroleum yan. Tapos dumudulas-dulas pa eh. Pero wala, talaga, wasak talaga yung gano'n. Pero at saka parte ng proseso talaga yun eh. willing naman yung tao, okay, tinulungan ako, gano'n. Tapos kada pataturin naman niya, at least bayad, 500, kahit hindi pa talaga yun yung minimum. Pero sa ibang tao, siyempre, process na pag may ganito, tas kung maliit lang, pero 500 pa rin, or kung sa tropahan man, o kahit 300. Kumbaga, Meron naman ako, lahat naman ng ginawang ko ng tattoo, naayos ko naman din yung iba. Isa nga lang rin pala, shoutout sa'yo, Bodong. Bodong Korea, Ernesto Korea, yun. Isa rin sa kasama ko laging nag-skate yun, isang parang tinawag na, uy, yung papel mo. Yun mismo naging practicean ko si Bodong eh. Kumbaga siya yung papel mo, yung canvas mo. Nasa Israel na ngayon yun. Shoutout sa'yo, ingat dyan. Alam ko magulo kayo sa Israel, may gera ngayon dun eh. Anyway, huwag natin pasukin yung mundo ng gera at politika. So, siya yung mismong pag may trip akong gawin, payag naman siya. Ayun mismo, libre talaga kasi kumbaga, siya yung naging practice mo eh. Bihira yung ganun yung papayag na, pag-practice mo lang. Kumbaga, parang sa isip mo, sige, tangina, babawi ako sa'yo pagka, co-cover up natin lahat yan, parang ganun. May tanong ako. Anong naging reaction nila, tsaka paano mo nakuha yung tiwala nila? Kasi, yun nga, nagsimula ka pa lang. Tapos sila, sabi mo nga kanina malinis, di ba? Parang ginawa mong praktisan. Paano mo nakuha yung tiwala nila? Wala, hindi. Yung si Bodong naman, unang patato nun, talagang gusto niya talaga. Tas 16 anyos lang siya. Nasita pa ng tatay ko yon. Sabi pa ng tatay ko, ba't mo tinatatuan yan? Kasi ilang taon pa lang yan, ito. Pag yan hindi na nagkatrabaho, huwag mong iiwan yan. Ganon katindi tatay ko. Kumbaga, kailangan may ka rin, kumbaga, responsibilidad. Na huwag mong pababayaan yan, tropa mo ba yan? Ganito. Tapos hanggang ngayon, maganda relasyon namin ng Bodong Korea. Talaga magiging maganda relasyon nyo. Kumbaga, iba yung tiwalang binigay sa'yo. Kasi ako, hindi sa pag-ano syempre, kilala nyo ako, maarte ako. Kumbaga, hindi mo ako matatatuan ng gano'n, yung gagawin mo praktisan, di ba? Kumbaga, hindi naman bababuhin kasi kumbaga, kung ikaw willing ka na pag-practicean ka, alam mo yung pinapasok mo na hindi pa siya ganun kagaling. Kumbaga, kaya nga siya nagpa-practice eh. Kumbaga, ikaw, willing kang maging canvas na suporta at saka tulong na, tangina, kasi meron naman kahit anong gano'n mo ka-close, kung ikaw maarte ka, ayoko. May ganun. Maghanap na lang ako ng kliyente mo na para mapag-practicean mo. Kasi kahit ako, limbawa, kahit sabi mo close tayo, ayoko. Kasi hindi rin uso sa amin dati yung ngayon, ang laking salamat ng mga bagong nagtatato ngayon. Tas maraming mga pwedeng yung may fake skin na. Dati walang ganon. Never ko nga din nagamit yung sabi nila sa balat ng baboy. Nasasayangan din naman ako magkano kilo ng baboy. Kahit sabihin mong magamit mo pa rin yun dahil yung balat.
Oo. So kahit sabi ng iba, balat ng saging, hindi rin namin Hindi nagawa rin. kasi Iba yung balat ng tao kasi talaga. yung buhay kasi namin sa Tondo kasi crowded eh, maraming tao eh. Kaya Marami kang kang sample eh. mapagpapraktisan eh. Oo. Oo. Tsaka lahat, kumbaga, lalo na pagka, syempre yung mga tao dun, hindi naman sa nag-ano tayo, pero kumbaga wala rin naman budget para magbayad para sa tattoo, di ba? Kumbaga sila talaga willing, sige, tanga na eh, uso rin minsan. Yun naman minsan yung mga tattoo, especially sa era ngayon, hindi naman dahil karamihan na nakilala ko, hindi dahil may meaning yung mga tattoo, kasi uso, maangas. Diba? So, gets ko yung punto. Anyway, ikaw naman, Bray. May tattoo ka na ba? Ayun. Totoo ko. First Pakita ko time, na. no? Pakita ko ba? Oo. Sino ba gumawa niyan, boss? Sino bang gawa nito? Sino bang tinatanong natin dito? Ako rin pala naka-virgin dito. First tattoo ko, ito. Ito nga pala yung kwento nito. Kung ba't ako nagpatattoo? Kasi first tattoo ko to eh. First tattoo ko yung malinis. Kumbaga, wala naman akong plano magpatattoo eh. Okay, maganda siya. Yung baga cool siya sa akin. Yung sa mga nakikita ko, sa mga tropa. Nasa bahay lang ako nun. Papahinga. Wala akong ginagawa. Di up ko ata nun. Nung pagkakatanda ko. Ito naman si Kuya Elvin. Wala siyang ano ngayon. Ewan ko tinititigan niya ako eh. Tinititigan niya yung katawan ko. Nakatingin sabi ko, parang may balak. Bigla siya nagsabing may alam mo kung magandang, pagkakatanda ko may alam mo kung magandang dyan, ilagay dyan, ganun. Pero ikaw, may idea ka na magpatattoo nun? Wala pa. Niya ako, sinasabihan niya ako na pwede nga sa ganito ko, sa hita ko, pwede magpalagay. Sabi ko, sige, pero hahanap muna ako ng design. Kasi, ang pagkakaintindi ko sa pag nagpatato, di ba yung sabi mo nga may meaning, kailangan may meaning. So, sa akin ganun, kasi sabi ko, first tattoo ko, kailangan may meaning din. Ito, wala tong meaning. Walang meaning yan. Kumbaga, ang ganda lang din ng design. Walang meaning yan. May meaning naman din. Sa Japanese. Oo, meron yan. Pero kumbaga sa kanya, nung tinato niya, wala siya sa isip. Sabi ko, sige, kung anong na lang ibabagay sa balat ko. Ganun na lang yung pumasok eh. Ngayon, pinag-isip ko siya ng tema. Kuya Elvin, ano pang magandang tema dito na babagay sa akin? Gusto ko, lang siya, hindi siya makalat tingnan. Yung nakikita pa din yung balat ko. Yun ang inano ko sa kanya. Pero ang ganda nga eh. Actually, di ba naalala mo nung nakita ko yan, tinanong kita kung sino gumawa. Tapos nagulat ako, tayo si Kuya Elvin. Alam ko nung panahon na yun, sino ba unang natatuan sa atin? Ikaw, di ba? Ni Kuya Elvin? Ako. Ikaw. Tapos ako yung sumunod sa Pashab. Isa rin yun sa nagtulak sa akin na magpatato sa'yo. Oo, una kay Kug. Nakita ko yung tattoo ni Kug. Tapos tinanong ko nga, ikaw nga daw yung gumawa. Ako, maarte yung mata ko eh. Nung nakita ko kay Kug, hilom na. Sabi ko, ang ganda nito. Sino tumatato sa'yo? Si Kuya Elvin. Okay, Kuya Elvin yan. Tapos nung nakita ko na siya, yun na yung parang, na sa isip ko na, puta, papabira na ako. So, sa mga rin pala, nakadalawang gawa na sa akin si Kuya Elvin. No? Mamaya, papakita ko sa siguro lalagay ko sa video yung picture nung kay Bri, tsaka yung picture nung dalawang tattoo ko kay Kuya Elvin. So, para check nyo na lang. Nasa Macau siya ngayon. Hanggang kailan ka dito, Kuya? Ito lang, 25. Then, February 25, then papunta ako ng Hong Kong nun. Then, stay ng 14 days sa Hong Kong. After ng Hong Kong, babalik ako ulit dito. So, yun, message nyo na lang ako dito sa, kung saan nyo man mapapanood to sa YouTube or sa TikTok, message nyo na lang ako kung gusto nyo magpatato, i-refer ko siya sa inyo, kumbaga ako yung magiging tulay nyo, kumbaga bibigay ko, may page din. Skating tattoo yung page natin. Ilalagay ko na lang din yung link ng page niya, ayun, mas okay yun para direkta na kayo sa source, ilalagay ko yung links nung page niya, tapos message nyo na lang siya doon kung gusto nyo magpa-schedule ng tattoo. Back to you, Bri. Yun. Sa akin nga, tol, yun nga, biglaan, wala talaga sa plano. Kumbaga, sabi ko, hindi ko din naman nakikita yung mga gawa mo nun, wala naman nung nakikita ang gawa mo nun. Sinasabi mo lang sa akin, nagtatattoo ka. Parang ako, pumasaysa po, sige, okay naman, kumbaga, medyo, pricey, pero, tiwala lang talaga. Magtiwala ka lang talaga sa artist. Hindi, yun nga. Speaking of price naman, ano ang mga para sa'yo, Kuya Elvin? Punta tayo dyan sa mga price.
Ano yung para sa'yo na, limbawa, ako kliyente? Kumbaga sa isip ng mga tattoo artists, ano yung mga do's and don'ts ng pakikipag-negotiate sa mga tattoo artist? Kasi ako, bilang artist din, ako meron ako mga do's and don'ts eh. Ikaw, kung halimbawa, ako kliyente ako, lalapit ako sa'yo, maganda. Ano yung mga sa tingin mong, paano ka makipag-negotiate sa mga bagong kliyente? Bali, kung may binigay silang design, tapos hindi akma sa akin, Hindi mo style, oo, hindi mo tapos porte. yung mga, alam mo na, yung mga liningan na, yung Polynesian, mga ganyan. Yun, medyo tablado talaga rin sa akin eh. Kasi sinasabi ko, baka kaya pang hilutin yung kliyente na, baka ganitong style, pwede ba sa'yo? Or ganito? Pero kung hindi naman tayo magkakasundo na gusto mo, meron naman tropa na pwede I-refer ibigay, mo, okay. gumagawa ng ganito to. Pero ang tema ko kasi ganito yung gawaan ko. So mas okay sana kung magkaka-deal lang tayo ng tema ko talaga. Oo. Kasi yun nga rin eh. Kumbaga, sa mga wala pang tattoo at bago sa kung gusto niyo magpatato, hindi porkit merong tattoo artist is kaya nang gawin lahat ng gusto niyo ipagawa. Kumbaga, hahanap din kayo ng artist niyo na Saan yung forte nila? kung ano yung forte nila. Like, for example, sinasabi niya mga Polynesian, ganyan. Kung hindi forte ng artist, maghanap kayo ng ibang artist. Kasi kung ipipilit niya doon sa artist na yun, tapos hindi niyo rin magugustuhan yung kalalabasan, that's on you. Kumbaga, dapat gawin niyo rin yung research niyo bilang gustong magpatato. Kumbaga, kung ano yung gusto niyo ipatato, humanap kayo ng tao na yun yung specialty niya. Tapos, Ang nangyayari pagka ganun, mapilit, gusto ko ang magtatato, wala akong magagawa, mas pricey yung binibigay ko. Pero hindi ko nabago yung design niya, talagang ganun. Ganitong presyo yung bibitaw ko. kumbaga matatagalan lang kasi nga hindi mo porte. Actually, may nangyayari, nagpapatuloy naman talaga eh. Pag napatuloy talaga, wala tayong magagawa kasi, pero alam nila, hindi ko bababuin yung gawa na yun. Kumbaga, yun nga lang, tatagal nga lang yung proseso. Oo. Unlike pag porte mo, ang bilis mo gawin yan. Oo, meron kasing dating pagka hindi ko porte, yung mga Polynesian yung datingan, parang hindi ako excited, tas andali kong mapagod. Pagka magpipicturan na, parang ganun lang din kasi ang linis lang ng gawa ko. Kumbaga, Hindi ka satisfied. hindi, kumbaga parang sa'yo bilang artist, kaya mo siyang gawin, Kaya pero sa hindi kaya. mo lang siya hindi ko siya feel. Eh. Oo. Kahit hindi ako makolored masyado, nagko-colored ako, pero hindi ko siya feel na gawin talaga na yung alam mo yung pagka-porte ko tapos black and gray, pagtapos ng gawa. Kumbaga, ikaw rin, gandang-ganda ka din. Excited ako na nakuhanan siya. Tapos hanggang sa gumaling, gusto kong makita yung outcome. Alam mo yung feel mo talaga yung kung ano yung gagawin, yung ginawa mo. Ako rin, guys, tignan nyo. Ilan na tattoo ko sa katawan? Siguro, mga 14-15 na tattoo ko. So, meron ng 2 gawa sa akin si Kuya Elvin, guys. So, dati rin kasi may mga nagtatanong sa akin kung kanino ako nagpapatato eh. Iba-ibang artist, pero eto, try nyo to si Kuya Elvin habang nandito, guys. Hindi kayo mapapahiya dyan. Basta, lalagay ko yung link na lang. Punta na lang kayo sa page niya. Kung nakikita nyo yung ibang mga tattoo ko, yun. Baga, makikilatis nyo rin naman. Okay, balik tayo sa'yo, Kuya. Bali, yun nga, basta pagka-porte ko talaga, tas alam mo yung mga ilang oras na ako nagtatato, kaya sabihin natin 5 oras ka na nagtatato. Pero gumagana pa yung lakas mo kasi nagsi-shading ka. Kasi feel mo pa eh. Hindi mo minamadali. Unlike ng pag yung linyahan nga lang, tapos yung susuliduhin mo yung talaga yung mga mabusisi, parang nakakatamad na. Pero yung outcome nito is same lang rin naman. Ginandahan mo lang rin naman. Hindi katulad ng, dun talaga nagbabasihan naman talaga sa art ng pagtatato is yung linis, yung tsaka yung hilom. shading, yung shading, kung paano, kung overwork ba or hindi. Ikaw, Kuya Elvin, maiba tayo ng konti. Hindi pala maiba, tattoo pa rin ang usapan natin. Okay, ano ma-advise mo sa mga wala pang tattoo pero gustong magpatato? Ano yung mga ma-advise mo sa kanila na dapat nila munang pag-isipan bago sila magpatato? Ayun, pag-isipan muna na talaga nila para tapos kilatisin nila kung kaninong artist sila na gusto nila. Alamin nila yung mismong, hindi, mas maganda kasi ngayon atin maraming mga filter na pag
ito yung gawa ko, ito yung ganito ko. Mas maganda, Makita mo yung balat nung ginawan eh. makita mo kung ilan na yung nagawa. Kasi guys, wag kayong tama yung sinabi ni Kuya Elvin, wag kayong magpapabulag minsan sa mga picture. Kasi lalo na ngayon, alam nyo naman ng ngayon, mga picture, kaya nang i-edit, kaya nang gandahan, kukulayan. Pinaka the best way para makita nyo talaga kung okay yung artist is yung gawa nila, existing na gawa nila. Parang ako, tulad nga ng sinabi ko kanina, nakita ko sa balat na ng tao, magaling na. Nung nakita ko, sige, papagawa ko dyan. Yun yung pinakamagandang gawin nyo kung magre-research kayo. Ano pa, Kuya? And tsaka yung una-una, pagkausap mo ang artist at nagkasundo na kayo na ganito, tapos sabay sa presyo, bigla mong yung yung inanuhan mo ng ang mahal, ganito, tapos kinukuripot mo pa, ay nako, wag. Kailangan pag na-deal mo yung artist, ma-deal mo siya ng okay sa loob mo, mas maganda yon kasi yung artist bibigay niya rin yung best niya. Tsaka never kumbaga okay kung humingi ng discount, pero wag kayong makikipag-negotiate nung halimbawa hindi pa nga nagkakaanuhan, is parang hindi pa nga kayo nagkaka-session, nagbabarata na kayo. Parang ang bigat na agad sa loob mo. Kumbaga meron kasi mga ganun nag-i-inquire, sasabihin agad, magkano yung gawa mo, Kuya? Let's say magsasabi ka ng amount, tapos biglang babanat ang mahal naman. Doon pa lang, puta. Kung ako sa inyo, wag na kayo tumuloy. Huwag na kayo magpatato. Kasi unang-una, mahal magpatato. Yun ang masasabi ko. Kumbaga, ang tattoo kasi, tandaan nyo, habang buhay na nasa balat nyo yan. So, it doesn't matter kung magkanong expense ang gagasusin nyo kung gusto nyo naman talaga magpatato. Pero, yung sa tingin nyo lang din na fair amount, tsaka mga artist naman, di naman kayo tatarantaduhin yan. Kasi kumbaga, sa presyo, alam mo, parang lang rin yan. Ang luho kasi ang totoo. Totoo yan, luho lang yan. Hindi yan, pero ang luho na yan, madadala mo yan hanggang sa hukay. Hanggang sa hukay. Hindi katulad ng ang luho na yung sapatos, bibili ka nga ng sapatos na Jordan, napakamahal. 3 taon, putang na, wala na yan. Iiwan ka niyan. Wala na sa'yo yun. Pero yung tattoo mo, pag pinaghandaan mo talaga, tas mahal yung singil man sa'yo o basta gusto mo. Sino, may pangalan man, or wala yung ng artist, basta alam mo, feel mo yung maganda yung gawa sa'yo. Ako, pansinin mo, Kuya Elvin, nung nagpatato ako sa'yo, dahil nga na ako, nagtanong ako sa'yo pagka nag-i-inquire ako. Hindi. Nagtatanong na ako na kung magkano pag tapos na akong gawan. Di ba? Lala mo, nakaraan. Di ba? Sabi ko sa'yo, kahit basahin nyo yung chat namin, wala akong tinanong na presyo sa chat. Nagtanong na ako kung magkano. Kumbaga, parang kang kumain. Tapos mo kumain, tsaka ako tatanong, Keiichi na, how much? Ganun ako magpatato, guys. Never ako nakikipag-transa kasi ako bilang artist. Depende. Lalo na sa sa mga tattoo artist. Intindi ko yung passion nila, intindi ko yung work na binigay nila sa craft nila para ma-master nila yung craft nila. No? So ako parang ganun, para akong kumain. Hindi ako nagtatanong kung magkano presyo. Pag tapos mo na ako gawan, tsaka ako tatanungin. Kasi para sa akin, hindi ka naman magpapaschedule sa tattoo artist kung hindi mo gusto yung gawa niya or hindi mo pinag-aralan. Maliban na lang sa mga tao na may mga ganong tao na tira pasok. Diba? Yun yung, kaya yung mga gantong bagay, lalo na, habang sabi nga ni Kuya Elvin, hanggang sa hukay, dala nyo yan. Do your research muna bago kayo magpatato. Kaya nga, tol, kahit yung, sabi mo, kahit tropa, may mga iba, tropa, babaan mo naman, sobra ganito. Alam mo kung tutusin, mas maganda talaga. Mas maganda na magbigay ka sa tropa kaysa sa hindi mo kilala. Totoo. Parang kahit naman ako, kung kamag-anak ko, may papagawa ka, alam mo, may mason or anuman, nagtatiles, ganito. Ba't mo kukuhanin yung kamag-anak mo? Para maka-discount ka ba? Siyempre hindi. Kukuhanin mo yung hindi mo kilala. Yung kilala ko, pero sosobrahan ko pa bayad kasi mas gusto mo pa kumita yung kakilala mo. Parang yung nangyari last week nung tinaturuan niya. Parang example na din yun. Kumbaga, 'di ba, sabi mo nga di ka nagtanong magkano yung presyo. Tapos dinagdagan mo pa nung nakita mo na yung outcome. Thank you. Kasi yun nga ako bilang kapwa artist din. Kumbaga naiintindihan ko yung mga ganun eh. Kumbaga sa akin, syempre ako nag-enjoy din naman ako dun sa proseso, hindi lang naman sa tattoo yung na-enjoy ko yung proseso din eh. Like yung conversation, halimbawa, parang yan yung mga tropa natin ng mga barbero. Kumbaga hindi lang naman yung experience nung paggugupit yung kumbaga yung interaction, yung kwentuhan, yung personal shit. Kumbaga,
yun. Kumbaga ako, bilang walang problema sa akin na, let's say, siningil ako ni Kuya LB nung, di ba sabi mo nga, ng ganitong amount. Hindi, tangina, okay lang, okay to. Kumbaga ako kasi, May tips pa ako ron, ha? oo, kumbaga ang akin, tulad ng sinabi niya, mas okay pa nga mag-hire ka ng kakilala mo, tapos babayaran mo ng sobra. Tsaka unang-una yun nga, babalik lang din ako na hindi ako magpapagawa ng kahit anong bagay kung hindi ko muna pinag-aralan, guys. Parang yung sinabi niya kanina rin na, let's say, kahit masabi mong tropa, ayaw pa rin eh. Kung ano, ako kasi talaga, kumbaga pag di ko rin talaga gusto, kahit tropa o kamag-anak, hindi talaga, parang gano'n. Kasi ang problema pag sa kliyente na bago, gusto nila magpatato, tapos hindi nila binusisi kung ano yung ano ng artist, or ganito lang yung nakita nila, tapos ganyan. Tapos, pagsisisihan nila. Ngayon, hindi maayos. Isisisi mo pa sa artist. Isisisi mo sa artist. Oo, So, mahirap dapat yun. nasa sayo na Sisiraan agad mo yun pa. eh. Oo. Diba? Nasa magpapatato talaga yun. Oo. Parang na example nga lang rin yun sa food industry. Kahit sa amin sa Tondo, may nangyayari. Bakit pag nakakain ka ng bulok at medyo sira sa isang kainan, na alam mo ang dungis yung datingan, tapos sisisihin mo sila. Oo, ikaw yung kumain eh. Ka pa. Oo. Sana kung ganun ka pala, maarte ka pala, di wag kang kumain. Wag kang kumain doon. Exactly. Doon ka sa social na Exactly. kainan na pag doon may karapatan ka magreklamo kasi Oo. ganito yung ano nila. May standard ganito. ka eh. Tapos Oo. ganito yung nangyari. Yun, ganun lang rin naman yung tema ng Totoo yun. So, eto, dahil medyo lumalalim na rin ang gabi, ano pa ang mga, ano na lang ang magiging, kanina ang advice is para sa mga gustong magpatato, di ba? Ano naman ang ma-advise mo ngayon sa mga, let's say, give three advices na lang. 3 advice sa mga gusto naman magtato, na gustong pasukin ang larangan ng pagtatato. Ano ma-advise mo sa kanila, Kuya? yun, sa mga gusto naman pasukin yung pagtatato, yun, ngayon, mas madali na lang rin halos. Una, Yan. manood number 1. muna, yan. Pwede naman, ang dami mapapanood eh. YouTube Academy, guys. Oo, manunood muna kayo. So, sa amin kasi dati, wala talaga, kapa talaga eh. So, ngayon, ang dami, meron kang tropa, or pwede mong pagtanungan, kahit hindi ka naman maging apprentice or something, di ba? Basta, paalalay ka lang, pwede ka naman, kahit naman sa akin, pwede naman, ang dami rin naman mga tropa na naging ganun nangyari. Ako, pinupush nila ako magtato, guys. Ayun, sabi ko sa'yo, alalayan kita, okay lang, hanggat nandito ako, pwede naman. Hindi naman tayo madamot pagdating sa ganyan eh, kahit detalyado pa natin gagawin. So, marami naman naging ganun din ng mga tropa, kahit mga skater na may hanggang ngayon nagtatato rin sila. Mga kasama rin namin. Bali, yun nga, yung wag lang silang tatamarin. Number 2. Number 1 pa rin. Yun na. Number 2. Number 2. Wag lang silang tatamarin. Na kahit yun nga, may pera, di ba? May nakukuha ka or sabihin natin kahit wala, sige. Basta Porsigihin lang. Oo, porsigihin lang. Wag lang manira ng ibang artist din. Siyempre na kahit parang sa akin nung bata ako may mga malalaki singilan. Tapos bakit sa'yo ganito lang? Siyempre sasabihin ko, nag-i-start pa lang po Portfolio ako. kasi yan eh, artist Hindi pa eh, naman ganito rin yung gawaan ko eh. Kasi may pangarap din naman ako na makamit ko kung By ano the end sila. of the day, Kasi nilabel ko sarili kong artist eh. So, darating ka rin. artist na sila eh. So, ayoko naman din gawin na hanggang dito lang ba ako kahit gumaling ako, yung presyo ko. Ganito rin? Labanan lang ba tayo ng paramihan ng kliyente, paramihan ng kita? Siyempre hindi. Quality over quantity na. Paanuhan din tayo ng sarili natin. So, yun. Pangatlo, basta mahalin lang nila talaga yung ginagawa nila. Totoo. Kasi kung may ayaw man silang gawin, yun, pwede ka naman tumanggi. Para hindi ka lang masira. Kahit sabi mo yung babarating ka, pwede mo naman tanggihan. Ako, yung mga nangyayari ng buhay ko dati, pag nababarat ako, pwede makisamahan, isang beses lang. Pero next day, original price hindi na na tayo. kita anuhan. Hindi ka na makakahirit. Kasi ginawa ko na yung part ko na kumbaga pakisama. Ginawa ko na yung part ko na binigyan kita ng ganitong discount. Siyempre, sunod, sa akin naman. Paboran mo naman ako. Tsaka kumbaga, kung ayaw mo sa original asking price ko, sa iba na lang magpatato kaysa magkasira pa ang natin, ang relasyon Kasi natin. ayoko rin may mga ibang kliyente rin na kay ganito. Yung doon ganun ka. na. Walang Doon ka. problema. Kahit hindi ko natanong yan, hindi na ako magpapakamarites. Ganun na ba? sino yun, ganito. Doon ka. Doon ka na. Wag sisiraan mo lang, masasaktan lang rin. Tsaka guys, it doesn't only apply sa pagtatato, sa lahat ng
kung ano man ang tinatahak nyong karera sa buhay. Ano yun, sabi mo, wag nyong kakatamaran, tsaka pagpursigihan nyo lang. Hindi lang sa pagtatato yun, guys. Yun ang moral of the story. Hindi lang sa pagtatato yun. Kung ano man ang pinaperson nyo sa buhay nyo, yun ang key. Yun talaga ang solusyon kung gusto nyo makamit yung mga pangarap. Tulad nyo, di sa pag-ano, iayabang ko na to si Kuya Elvin. Kasi nakaka-proud din naman talaga diskarte ni Kuya Elvin. Isipin nyo, guys, nagtutour siya as a tattoo artist. Tulad yan, pupunta siya sa Hong Kong, tatattoo siya. Kumbaga, ito na yung bread and butter niya na punta siya ng Vietnam, punta siya ng Thailand, nagtatattoo siya, guys. Kumbaga, sabi ko nga kanya, balik tayo sa unang topic Hindi ito yung conventional way ng pagkita ng pera. Pero nakita nyo naman, guys. Diba? Hindi naman sa pag-ano. Hindi naman lahat ng tattoo artist na bigyan ng ganong oportunidad. Kaya wag nyong titigilan kung bilang tattoo artist, kung ano man ang ginagawa nyo, magkakaroon kayo basta tuloy nyo lang. Tsaka isa pa pala yan. Kunyari, bago ka, siyempre medyo gigil ka tapos may tatatuan ka. Katulad dito sa Hong Kong, may nangyayari. Usually, kahit noon pa nakapila sila. Ngayon, pagod na ako. Tapos may isa pa, sasabihin ng isa, sige na, tapos sasabihan ka pa na, sayang din to. Ay, hindi. Pera rin to. Ako, pagod yun, talagang tinatanggihan ko. Kung kahit hindi man tayo reschedule or kung hindi man tayo magkatatuan, okay lang. Kasi kahit sabihin natin 1,000 Hong Kong dollar, 1.5, malaking halaga pag Pilipinas. Pero kaya kong tanggihan kaysa yung gawin ko na pagod ka tapos masisira lang. Wala na akong kasunod sa iyo. Totoo yan, guys. Wag niyong pipilitin din yung mga pagpagod na parang sa ano rin yan Kumbaga, unspoken rule ng mga, lalo na sa kusina. Kaya may... Huwag kayo papasok ng kusina ng pa-close na. Wag na. Ganun lang din yun. Ganun lang sinasabi niya. Though kami, wala kaming choice. Si Kuya Elvin may choice pa natamanggi. Kami wala kaming choice, pero as much as possible, wag na talaga. Pag halimbawa, closing alas 11, papasok kayo 10:30. Wag na. Mag-take out na lang kayo, mag-Jollibee kayo. Huwag kayong sabi ko sa inyo. Init na yung tao Oo. Anyway, guys, okay, baka may gusto pa kayo shoutout, Bri? Wala. Sige, shoutout ko na lang yung family ko sa Pinas yan. Ingat kayo palagi. Medina Boys. Kuya Elvin, ikaw? Shoutout sa lahat ng mga tropa sa Tondo, lahat ng tattoo artist sa Pilipinas, dito sa Macau, pamilya ko. Siyempre, sorry shoutout lang naman to, pero magpasalamat tayo sa itaas. Yes, sir. Unang-una, magpasalamat tayo sa itaas. Lahat ng bagay, lahat ng sa kanya. So, yun nga, sa pamilya ko, sa airmats ko, sa mga kapatid ko, alam ko naman na lahat, supporter naman sila sa akin kahit dito. Pag ako, siyempre, minsan medyo hindi naman ganon dahil basta, tulungan lang, yun. Shoutout sa asawa ko, kay Melanie Benitez, teacher yon ng public school sa Giants. Masingit ko na nga rin pala, part-time agent ng FWD Life Insurance. Sir. So, pwede kayo magtanong din kung ano insurance, alam nila. FWD. Tsaka di ba bukod sa mga success mo, congratulations doon, Kuya Elvin. Bumuo din si Kuya Elvin dito ng community. Yun pa nga pala medyo lumalalim na yan. Sa susunod na topic na siguro yun, no? Guys, kung nakikita niyo yung minsan binabanggit ko or binabanggit namin, PMS, siya yung founder nun, guys. So, for topic for another day yon. Tsaka marami pa kaming gusto i-discuss rin about sa tattoo. Tulad yung may nabanggit kanina si Kuya Elvin sa may mga rin kasi, may mga bangayan din ng mga tattoo artists. Marami din yan. Pero next time na yan, guys. So, yun, kilala nyo na, Tito ng White Mesa. Kahit Saan Podcast, episode 16 ba? Nakalimutan ko kung 16 or 17. Kita-kits ulit tayo sa next episode, guys. Peace.